Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Bato si Atty. Claire Castro. Today is October 21, 2025. Naku, bago mag-alas 12, October 21, 2025. Bilisan na lang to. Ay, Jamin, baka meron kang klase, ha? Pinaka-baby natin dito. Oy, binabati ko po lahat ang mga kababayan natin dito sa Pilipinas at yung ibang mga nasa Yun, nawala ako. Okay, mga ka-clear ha, tag ito, sa aking mga taga-ibang bansa. Nakikita ko ang dami-dami dito. Thank you very much. Binabati ko po kayong lahat. At pati po, actually mga ganito, hindi na ako nagko-comment sa mga team replay. Pero nababasa ko po yan. Kaya nga sabi ko, may isa tayong kakilala. Sikat yung apelido, Sikat. Sabi niya to daw, sabi, uy, naku, may nunal pala si Yusik Claire dito sa Tonic. Hindi po, pimple po yan. Tinilis ko, lumaki tuloy. Nagdadalaga. Okay. Dati hindi naman ako ng ganyan tigawat, ngayon lang siya. Yon. Sige po, upload na VST, hello, si Krista sa Inglaterra. So, umpisa na natin to ha, umpisa na natin tong video na to. Kasi mga kaklir ganito, okay? Natatandaan nyo, parang nandiyan pa si Ombudsman Martires. Nag-file na ng case, plundered. Alam ko dalawa para dito, sakay sa Frigate Okay? Nag-file na si dating Senator Trillanes laban kay Senator Bongo at kay dating Pangulong Duterte. Na-discuss ko na yan. At anong nangyari, sa DOJ niya to sinampa. Okay? DOJ. Diba? Bakit at that time? Ba't ba? Dapat sa ombudsman, di ba? Kasi syempre, senador dati. Ande. Wait, inisip ko pa. President, SAPGO. Oo, SAPGO pa lang doon si Senator Bongo. So, may jurisdiction ba yung DOJ at that time? Inisip ko pa So, sinampa niya yung dating Pangulong Duterte because of ng plunder. So, yun ay nasa DOJ. Sinampa ni dating Senator Trillanes sa DOJ. Pero may nangyari kasing misteryo, mga ka-clear. Nadinig nyo na ba? Baka naman nadinig nyo na sa news yung misteryo na to. Diba? So, siguro at that time, parang si Atty. Estelita, parang hindi siguro feel ni Senator Trillanes magsampa sa ombudsman. Especially kung ang kakasuhan niya si dating Pangulong Duterte at saka si Bongo. Diba? Kasi wala namang sinampang kaso si ombudsman Laban kay dating Pangulong Duterte kahit humiyaw ang issue about Farmally. Kaya nga tuwan-tuwa ngayon si Senator Gordon na mabubuksan yung Farmally kasi para alam mo yung feeling na alam mo sa sarili mo, ikaw yung nang-imbestiga, alam mo sa sarili mo kung sino yung merong liability. Pero dahil mga takot nga daw yung ibang mga senador, parang ayaw pa kasuhan si dating Pangulong Duterte. Parang on that time, kung di ako nagkakamali, pag nandun daw yung pangalan ni Duterte, parang hindi sila pipirma. Something to that effect. Correct me lang if I'm wrong, parang gano'n kasi yung nadinig ko. So maraming kaalyado si dating Pangulong Duterte sa Senado, kaya nagpupuyos ang kalooban itong si Senator Gordon. Pero ngayon, na nadinig niya kasi tinanong ng reporter kung mabubuksan yung Farmally, ang sabi ni Ombudsman Remulla, yes. Tignan. Lahat yan, titignan. Pero hindi naman ibig sabihin na oo na agad, di ba? Na isasampa yung kaso sa Sandigan ba? Hindi naman. Kaya nga muna, magpa-fact-finding muna sila. Re-reviewin. Re-reviewin yung mga iba-ibang mga facts. At alam ko, makikipagtulungan si Ombudsman Remulla kay Senator Dick Gordon. Kasi siya naman yung nakaalam. From the start siya Siya yung chair ng Blue Ribbon Committee noon. Kaya nga alam niya na ginamit, di ba?
hinayaan ni Senate ni dating Pangulong Duterte itong si Bongo. Sorry. Hinayaan ni dating Pangulong Duterte si Michael Yang na mamayagpag. Through that family. Yung family na walang pera. Yung family na naka sa SEC pero parang hindi ganun kalalaki mga negosasyon na allow. At sinabi ni dating Pangulong Duterte kay Duque, yung budget bigay sa PSDBM. Tapos kinuha ng PSDBM na mag-head doon, bata, Senator Bongo. Di ba? Bata, yun ni Senator Bongo. Yun, di ba? Sabi mo, Senator Bongo, you are fighting, di ba? Against corruption. You have this fight against corruption. Paano yun? Bata mo si Christopher Lau na mayagpag sa family, pero tahimik lang. Diba? So, in other words, mga kakli, hindi lang pala si Mark Villar ang tahimik lang. Si Bongo, tahimik lang. Sino pa tahimik lang? Magalong, tahimik lang. Diba? But anyway, wag nyo naman sisihin niya kasi hindi pa nga daw niya kumpleto yung rock netting. Kaya tahimik lang siya. Sabi niya, hindi pa pala kumpleto. Hindi naman niya sinasabi sa radio station, hindi pa siya kumpleto. Hindi naman niya sinasabi sa mga interviews niya, hindi pala siya kumpleto. Diba? So, saw-saw suka, mahuli taya. Saw-saw suka, mahuli taya. So, hindi naman niya sinasabi hindi kumpleto eh. Yung pala, nung binabatikos na siya nila Antonio Montalban II and Senator Trillanes, the fourth, sabi ko nakaraan, sorry po, Sentry, the fourth, na pati ka nagpapangalan, ngayon lumabas yung sinabi niya na, hindi pa kumpleto. Pero ngayon lang lumabas na hindi kumpleto ang kanyang na imbestigahan. Kaya hindi siya makapagpangalan. Diba? Nasabi kaya niya yun? Mga kaklit, correct me if I'm wrong. Please correct me. Pag mali ako, tatanggapin ko. Nabanggit niya ba sa ibang interview, maliban lang sa ngayon, after siya matadiksa, na hindi kumpleto ang kanyang investigasyon? Hindi kumpleto ang lahat ng kanyang investigasyon tulad sa 777, 3030, rock netting, and flood control. Kasi ang dami niya na rin binabanggit about flood control projects. Yung pala, di pa pala daw kumpleto, kaya di siya makakapagpangalan. Paano yung 67? 67, congressmen. Tama, no? Mambabata, 67. Wala rin siyang alam. Tanong lang po yan. Hindi tayo nagbibintang. Well, anyway, dito tayo mga clear. Okay, doon tayo ha. Ano yung misteryong nangyari sa DOJ na kinagulat ni dating Secretary Boying Rimulya, dating SOJ Rimulya? Bakit may mga tao sa loob na parang ginawa ba ito dahil DDS sila? Dahil meron silang pinoproteksyonan? Kaya nila nagawa ito? Malaking question mark yun. Kumilo sila nang hindi alam ni SOJ. Diba? Yung 67 congressmen, dinampot lang kay Ping. Yun na. Diba? Sabi ni Shiro. Eto, sabi ni, teka lang, maganda to, Winifred. Attorney, Mr. Never Never. Burot niya. O nga, no? Mr. Never Never. Never Never. Ayan, Mr. Never Never. Ay, nako. Nandito ba si Attorney Empoy? Hindi ko nakikita si Attorney Empoy, Hanapin mo, addict to sex. Hanapin si Attorney Empoy. Okay. Sige. Okay, go. Ito, sabi. Ano tong binulgar ni Secretary, ni Ombudsman Rimulya? Kailan nilang yata ito na-reveal na-reveal to, natanong napaka-honest naman kasi talaga ni Ombudsman Rimulya, yun lumabas. May nagmanipula. Mukhang may nagmanipula sa DOJ nang hindi niya alam, Wendy Francisco.
Yan, thank you. Salamat, Wendy. Okay? Panoorin natin, mga ka-clear. At pinood ko muna siya. Sabi ko, siya ng kaso. Nung hinanap ko, sa DOJ noon. Sir, balikan ko lang po itong final na ito. Ito daw po ay original yung final na niya sa DOJ noon. Pero pinadala daw po dito. To ha. Almost same case. Siguro may dagdag na lang ito, mga clear. Same case against Bongo, Senator Bongo, and dating Paulo Duterte, and the tatay, and the half-brother. Yan. Same case na final sa DOJ. Diba? Ba't siya nag-file ulit? Diba? Ba't siya nag-file ulit? Sa ombudsman. Okay. Tingnan natin ano nangyari? May final na pala sa DOJ. Ano nangyaring misteryo sa DOJ? Okay, ano yan? Final yan, nung hinanap ko yung file, nung ako naka-receive ng Word. At that time, SOJ pa ha? Si Ombudsman Rimulya. SOJ pa lang siya. So, DOJ final, tandaan natin, na nag-file siya ng kaso, nung hinanap ko, wala na sa DOJ. Hindi pinadaan sa aking opisina. Saan napunta yung files? Diba? Bakit may gagalaw ng hindi alam ng SOJ? Hinanap. Diba? Kambing na may bangs. Hinanap. Kambing na may bangs. Fujiko. And Hamakua Kosten Enterprises. Hindi. Hamakua Kos. Enterprises. Yan. Diba? Politika ngayon. Diba? So, anong nangyari? Bakit bigla nawala yung files sa DOJ? Itong isang dahilan kung bakit nagkalabuan na kami ng Prosecutor General noon. At pinood ko muna siya. Finload. Bakit? Umaksyon nang hindi alam ng SOJ. Nasaan yung files? Bakit pinakialaman? Diba? Rayman, Rajshul Rayman from Cotabato. Nagiling ako dati dyan sa Cotabato. Okay? Kung ganun ang gawain, hindi igagalang ang opisina ng Secretary of Justice, bakit pa? Diba? Imagine mo mga final sa DOJ. Pinakialaman nung dati niyang Prosec General. Ano to? Diba? DDS ba siya? Bakit pinakialaman nang hindi alam ni SOJ? Yun lang yung point dyan. Meron bang nakaplantang tao dyan to protect the Duterte no matter what? That's the question. Sabi nga niya, finaload ko dahil kung paano gagana ang hustisya kung may ganyang klaseng tao sa loob. Walang pakialam. Record yun Bakit nawala? Pinakialaman ng Prosec General ng DOJ. Rosalie, actually hindi siya binaon. Tignan natin kung saan dinala. Attorney, may sumisira po sa inyo, Attorney Dean, sinungaling daw kayo, mukhang matindi galing sa inyo. Sisiraan niya daw kayo bago daw ang Sisiraan daw kayo bago daw ang presidente. Naku, matagal na silang naninira sa atin. Diba? So, ito lang yung mga kaklira. Tingnan nyo Pag ang tendency ng tao is manira because of galit, because of revenge, tandaan nyo, wala nang katotohanan makukuha dun. Kasi gagawa na lang yan ng kwento out of revenge. Makapanira lang EJK or EJK. Diba? So tayo dapat nagko-content dito, hindi para manira at out of revenge. Magko-content tayo dito para ipakita kung ano yung itong sinabi, ito yung sinabi niya, ito yung admissions niya, ano yung basa natin. Diba? So pag nanira yan ng
yun lang yung purpose niya, ay wag na kayong manood. Kasi wala nang papasok sa bibig, wala nang lalabas sa bibig niya, kundi puro paninira at most probably fake. Diba? Kaya nga naaakusahan ng Rappler na fake news peddler. Diba? Kasi ganun. Diba? So, tayo naman dito mga clear, kung ano yung nakikita natin, meron tayo pinapakitang news eh. Diba? Hindi ako yung nagre-react lang sa reaksyon. Diba? Ako'y inaaral ko to. Diba? Tapos kukunin nila yung ating content, kikita pa sila because of my content. Tayo, hanggat maaari, nire-research natin to. Diba? Hindi para lang purposely manira. O yung, kanina yung kay VP Sara, okay, negative yun? Drama lang daw yung pag-lift? Yung ginawa memorandum ni Ombudsman? O di ba may nakita tayo, actually hindi siya paninira-rebat. Nire-refute natin yung sinasabing kasinungalingan ni VP Sara. So dapat may pambangga ka, hindi lang yung sinungaling ka dyan, so wala kang pambangga. Mahirap yun. Dapat may pambangga ka. Diba? Sige, tuloy tayo. Hindi tayo pwede magsabay sa isang kwarto. Diba? Kung maninira ka at hindi gagana ang hustisya, hindi kayo pwede magsabay ng Ombudsman Remulla. Tandaan mo yan. Hindi natin mabanggitin kung sino yung Prosec Gen, ha? Okay, dati ha, hindi si Padulyon bago. Kasi hinangaan niya nga si Prosec Gen Padulyon ngayon. Okay, go. Diba? Kaya, yan, buti na lang, napalitan na yun. Buti daw, napalitan na. So, ibig sabihin, may naamoy siyang hindi maganda. May naamoy siyang yumayari ng kaso. Diba? Kasi, umpisa pa lang, mukhang meron ng pinoproteksyonan. At yun yung ayaw ni, at that time, SOJ Boying Remulla. At ang nakaupo ngayon na Prosecutor General ay napakahusay, si Richard Padulyon. At yun, puring-puri ako doon. Anyway, itong kasong ito, pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to noong panahon na yun. Isang taon na yun eh. Isang taon na yata. 1 year na ba yan? 1 year na. Tama, isang taon na yun. At hindi namin nakita yun eh. So ngayon, pag-aaralan ko. At pag-aaralan namin, dadaan yan sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation kung kakailanganin. Siyempre, evaluation ang critical. Okay, mga kalibay, ulitin natin. Ang karapatan natin na malaman. Nung ako naka-receive ng word na nag-file siya ng kaso, nung hinanap ko, wala na sa DOJ, hindi pinadaan sa aking opisina. Itong isang dahilan kung bakit nagkalabuan na kami. Yan, nung hinanap ko yung file, nung ako naka-receive ng word na nag-file siya ng kaso, nung hinanap ko, wala na sa DOJ, hindi pinadaan sa aking opisina. Itong isang dahilan kung bakit. Saan dinala? Diba? Saan dinala? Ang pagkakaalam natin dito, mga klin, nadala sa Ombudsman. Nadala sa Ombudsman. So, anong purpose kung dinala ito sa Ombudsman at nawala yung file sa DOJ? Kasi si Ombudsman Duterte, ganun ba yun? Kaya, yun yung tanong doon, saan dinala? Dinala ba sa Ombudsman? Kaya nung hinahanap ni Secretary Boying at that time, Secretary Boying, SOJ, di makita. Bakit dadalhin sa Ombudsman? Anong purpose? Kaya hindi sila nagkasundo nung dati yung Prosecutor General. Kasi nanguna. Diba? Nanguna. G. Raffer Chanel from Canada. Diba? Nanguna. Diba? O ba't di nila doon? Anong purpose? So, kaya yon. Kaya ulitin natin ha. Dapat talagang mas
ilalagay natin ang kasi yan, that's ang tamang panahon yan. At meron na naman tayong rules dito na hindi naman natin i-violate ang ating Pinadala daw po dito. Hindi, ano yan? Pero pinadala daw po dito. Hindi, ano yan? Final yan, nung hinanap ko yung file, nung ako naka-receive ng Word na nag-file siya ng kaso, nung hinanap ko, wala na sa DOJ. Hindi pinadaan sa aking office. Oh, wala na sa DOJ. Nalipat to. Nalipat sa ombudsman. Bakit doon? Bakit doon? Kasi protected. Protected sa Dennis Ray, di ba? Protected doon sa ombudsman. Tanong lang yon. Tanong na malaki yon. Di ba? So malaki misteryo. Kaya ang tanong natin, yan lang ba yung kaso na ginanyan ng Prosec Gen? Eh kung kayang-kaya niyang paigutin, ay ano pang ibang kasong nilakad dyan? Diba? Observer, Ardian, Jason Reyes. So yun yung malaking misteryo, mga kakli, na sinasabi natin. Na mismo, si SOJ at that time, SOJ Boying, kinagalit niya. Nasaan yung files? Diba? Nasaan yung files? Kasi mga ka-clear, ito ha, tingnan nyo yan ha, di ba nagre-reklamo itong si Ombudsman Remulla na meron pa ring pinalantang mga tao bago umalis si Ombudsman Martires. May mga midnight appointees. Yan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte bago siya umalis ng pagka-presidente. Nagplanta ng tao. Kanino natin nalaman yan? Doon sa program ni Ombudsman Remulla, doon sa executive session. Nagplanta ng tao. Oh, ngayon, siyempre unity team. Aalisin ba agad ng Pangulong Marcos yun? Hindi. Siyempre, unity team eh. Hindi naman ganun ng Pangulong Marcos. Kasi kamukat-mukat mo. Lahat pala halos ito. Siya yung sisirain ng Pangulong Marcos. Di ba tatanggalin? Hindi nga lang agad natanggal kasi okay pa unity nung 2 taon. Halos. Ba? Pero handa ba siya? Handa kaya ang Pangulo at that time for a Gloria 2.0? Diba? Oh. Siguro mas maganda mga kausap dito, yung mas naku, kung nabubuhay pa si Percy Lapid. Basang-basa niya yung Gloria 2.0 na yan. Ba? Planta. Kaya nga pinapakorte si resignation ni Ombudsman Boying kasi nagplanta, naglagay ng mga tao bago mag-resign, bago mag-retire si Ombudsman Martires. May mga tao. Diba? Respeto na lang. Huwag mo nang fill up. Kung matapos ka na dyan saka ka pa mag-fill up. For what? Diba? Wala ka respeto sa papasok. Ganyan ang ginawa ni dating Pangulo Duterte. Nag-fill up. Walang respeto kay Pangulong Marcos Jr. Diba? Love the Philippines. Walang respeto Ricky Arenas. O Manuel Bernabe. Dennis Ray. And Rosalie, dear official. Diba? Oh, nakita niyo na kung ano yung misteryo nangyari. So, most probably, ayan. Ito mababaw pa to Paano during the time na presidente si Pangulong Marcos, si dating Pangulong Duterte? Ano pa ang kayang gawin nilang misteryo tungkol sa kaso? Diba? Kaya ba malakas ang loob niyo? Sampahan niyo kami ng kaso. Sampahan niyo kami ng kaso. Diba? Ariel, Salinga, and It's Just Me. And Nerissa Evangelista. House of, Iodia? Diba? Ano pang kaya nilang gawin misteryo? Kayo mismo magtanong. Although tayo, we should believe in justice system kasi lawyer ako Pero nung panahon nila, pagdating sa kanila, siguro ordinaryong case, yes, umaandar, ordinaryong case, pero pagdating sa kanila, umaandar pang hustisya? That's the question. Diba? Oh, wala na sila sa posisyon pero meron pang yumayari.
sa DOJ. O paano pa, Miles Gutierrez, kung sila yung nasa posisyon. Kaya nga ang lakas ng loob nitong si Pastor Kibuloy. Ipangalanda ka doon sa question and answer. Sagikan sa masa. Na to si Tatay Digong, sabi niya. Tatay Digong niya. Nilakad ang dapat lakarin. Pinuntahan ang dapat puntahan. Kaya siya na-save sa isang case na supposed to be ay makukulong siya ng 6 na taon. Dahil sa illegal land conversion. Inamin niya yan, hindi nila madidinay yan. Diba? Nandoon yan. Addictus Rex, nasaan na si, ayun, nahanap nga si Atty. Empoy eh. Nakatulog na siguro kasi alas 12 na. Well, anyway, so paano makaka-clear? Alas 12 na eh. Ha? Oh, yan, Rosalie, dear official, walang hustisya dati. Pag sa kanila. Pero sa ordinary, walang problema eh. Yun ang tinatanong na, wala bang hustisya sa Pilipinas? Meron. Pero sa inyo, wala. Special kayo eh. Diba? Pag kayo, special. Pag iba, okay lang. Normal. Pero pag kayo, di na namin alam. May misteryo eh. Diba? May misteryo. Question mark. May mystery eh. Question mark. Diba, Albert? O paano pag si Magalong intrigang walang ebidensya kang gusto? Pag si Tulfo ayaw aray. Aray mo, Atty. Empoy. Ayun, o nga no. O nga no. Ay nako, Maestro Paul TV. Naligaw si Maestro. Thank you. Oy, Jamin Rain. Tulog na. Sige mga ka-clear. Aking mga MIBs. Nako, pasensya na hindi ko kayo mabate dahil nagkulang na tayo sa oras. But I love you all. So paano, hanggang bukas magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clecas. Nagpapalalang, magtulugan, inyong karapatan. Bye! Ingat!